Higit 1,000 piso ang kadalasang binabayaran ni Amado kada buwan sa kuryente. Dahil dito ay halos hindi na niya masyadong sinusuri kung ano ang kanilang pinakamalaking binabayaran sa kuryente. Ang mga binas-basa? Basta baybayadan. Pwede basta babayaran mo na. Minsan kasi ay hindi naiintindihan ng ilang consumers kung bakit pa iba-iba ang kanilang mga binabayaran. Kaya ang Benguet Electric Cooperative ipinaliwanag ang mga nilalaman ng kanilang bill. Pinakamalaking binabayaran sa bill ang Generation System Charge o ang halaga ng kuryenteng binibili o ginagawa ng kooperatiba na bumubuo ng 54% ng bayarin. Pumapangalawa sa mga pangunahing binabayaran ang Transmission System Charge. This is for every electric co-op or the DJI distribution utilities. Magna amin DJI grid ni NGCP, so mabayadan tayo basta toll fee. Dito nga pagpanag na, kuryente from our source, producer tayo, supplier tayo, kuryente in Sual, Pangasinan, Magna DJI, Superhighway, grid ni NGCP, isutibay bayadan tayo dito. Pumapangatlo dito ang system loss charge o ang nawawalang kuryente dahil sa pagdidistribute ng kuryente at pang-apat ay ang distribution system o ang bayarin para maihatid ang kuryente sa mga consumers. Pero sa inaasahang pagbaba ng singil ng kuryente sa mga susunod na buwan ay pinaghahandaan naman nila ang posibleng pagtaas ng demand sa kasagsagan ng El Nino. Basta ongoing na po yung ating pagbili o pagtingin ng mga supplier ng kuryente na magbibigay sa ating supply ng kuryente after 2024. After the So, walang effect yung summer time sa Beneco per se. Ang 100% of our supply is coming from the coal-fired power plant of Team Energy in Suwal. So, diretso nga adati kuryente kayo. Guaranteed until 2024. Our contract will end by 2024 with the generation company. Sa ngayon kasi, nasa higit 228,600 ang consumers ng Beneco kung saan pumapalo ng 19 megawatt ang demand kada araw. Pero upang hindi na makipagsabayan sa pagbili ng kuryente sa mga power plants ang Beneco, nais nilang magpatayo pa ng mga renewable power plants sa mga susunod na taon. Paalala rin nila na hanggat maaari ay bayaran ng mga consumers ang kanilang capital share para maging member-owner-consumer. Why do we encourage it? This is the only way that we can protect our very own electric cooperative from being taken over by big companies, private corporations. Please convert yourself into a full member, consumer, owner by paying yourself. Mula kasi noong ipatupad ang Republic Act 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008 noong nakaraang taon, halos 42% lamang ang nakakapagbayad ng kanilang capital share. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.